Hindi lang pala may kaugnayan, kundi tumatay yung opisyal pa ng mga kumpanyang may mga kontrata sa gobyerno ang ilang mambabatas. Ayon po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang iba namang mambabatas may kaanak, kaibigan o kaya'y campaign donor na kontratista ng gobyerno. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismong mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Centerways ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito, 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Bagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulo website ng flood control projects. Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde Co, co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. 2 kapatid ni Co ang lumalabas na opisyal ng 2 pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corp at FSco Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan naming hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co pero wala pa silang tugon. Ilan sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na manager ng Ferdstar Builders and Contractors. At Journey Jet Nisay, General Manager ng JVN Construction and Trading, base sa DPWH contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong President ng Macapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzalez Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman may kamag-anak na opisyal ng mga construction firms na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction.
ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Cristina Angeles, asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corp. Ayon sa opisina ng Representative Angeles, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para makapag-divest na siya sa Northern Builders Construction Corporation o NBCC. Nasa pre-operational stage pa lamang daw ang NBCC at hindi pa nakibahagi sa anumang bidding sa pribadong sektor man o sa gobyerno. Paliwanag nila, nagsimula ang NBCC sa kumpanyang itinatag ng kanyang asawa halos 40 taon na ang nakararaan. Naging korporasyon lamang daw ito noong 2023. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang propesor ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na sinasabing ginamit ng ilang politiko para makapagbulsa ng pera sa taong bayan. 20% ng ating budget ay napupunta sa bribery, napupunta sa mga politikong gumagamit ng pera ng bayan para sa kanilang sariling interes. So, ang doon, ang daming nawawalang pera, no? At yun nga, hindi talaga napupunta sa public services. Talagang titipirin mo. Ang gagawin mo, kukuha ka ng mga pinakamura, pinaka-substandard para ma-deliver mo yung project. So, nakakalungkot yun kasi walang quality. Sabi nga ni Dr. Mendoza, ang pondong naibulsa ng ilan dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Kaya mas mabuti raw kung maipapakita ng administrasyon na mapaparusahan talaga ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kailangan meron talagang tiwala ang lahat ng tao sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Madali siyang masustain o maraming magsusumbong, ganyan-ganyan. Pero kung pagsusumbong lang, dapat yan, meron siyang proseso para sa karampot na parusa o sanksyon o anong dapat na mangyari doon sa sumbong. Dapat may example. Patuloy na tinitingnan ng GMA News Research ang mga listahan ng flood control projects na matatagpuan sa Isumbong Mo sa Pangulong website. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Donasyon umano ng mga kontraktor at hindi suhol ang perang dinala kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Base po yan sa pinirmahang counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Git po ni Calalo, walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang sagot po dyan ni Congressman Leviste sa pagsaksi ni Ian Cruz. Sa inihaing kontrasalaysay o counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo, mariin niyang itinanggi na tinangka niyang suhulan si Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste. Walang basihan at mapandin lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Sabi ni Calalo, ang dinala niya kay Leviste ay donasyon umano mula sa mga kontraktor na kinolekta raw niya sa utos ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. bilang suporta sa mga proyekto at programa ni Leviste. Nang magpunta raw siya sa tanggapan ni Leviste noong August 22, ang kongresista raw mismo ang nagtanong kung magkano ang aabutin kung ang mga kontribusyon ng mga kontraktor ay aabot sa 10%. Tinanong din umano siya ni Leviste kung meron siyang dala noon. Sabi niya, meron siyang maliit lang na halagang dinonate ng isang kontraktor na ipapadala na lang sa assistant ni Leviste. Pero sabi umano sa kanya ay kunin na ito kahit maliit para masimula na. Umalis siya para kunin sa sasakyan ng donasyon at sumunod na ang pag-aresto sa kanya. Kinuha umano ng mga pulis ang donasyon na hindi man lang nahawakan o tinanggap ni Leviste. Ang tawag po dito, at alam po ito ng mga abogado, yung diferensya ay instigation. Yung isang tao na wala namang intento na gumawa ng krimen ay inudyok para palabasin na meron siyang ginawang krimen. Sa isang pahayag, ipinunto ni Congressman Leviste na tila inamin daw ni Calalo na tumatanggap siya ng donasyon sa mga kontraktor. Ang mahigit 3 milyong piso raw na tinangkang ipangsuhol ay may kasamang resibo mula sa 3 kontrata. Hamon ni Leviste, pangalanan ni Calalo ang mga nag-donate ng pera. Bunyag, sino ang nagbigay sa kanya ng pera na kontraktor at sino yung ibang mga contractors
na kinausap niya, totoo ba ang sinabi niya sa akin na may isang kontraktor sa unang distrito ng Batangas na may koneksyon sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas. Nabanggit din ni Calalo sa kanyang counter affidavit na nakapulong niya si Leviste kasama ang ina nitong si Senadora Loren Legarda at Congressman Ang. Sinabihan umano siya ni Legarda na alagaan ang mga proyekto ng senadora sa distrito katuwang si Ang. Sinabi ni Congressman Leviste, ang pinag-usapan nila ni Engineer Calalo kasama ng kanyang ina sa una nilang pagkikita ay ang repair ng nasirang Binambang at Puting Kahoy Bridge na pinondohan niya sa personal na donasyon. Kailangan daw ng approval ni Calalo para makapag-donate siya sa ipinagawang mga tulay. Ako, aking ina, at yung ibang mga nabanggit ninyo ay walang kinalaman sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. At pwede pong tignan ito ng media, ang listahan ng mga projects, mga bidders, walang-wala po. Kaya kung gusto po ni Engineer Calalo i-divert ang attention mula sa mga kontrata sa unang distrito, sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Senadora Legarda, kayo din si Congressman Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mataas na po ang chance na maging bagyo ng Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa Pag-asa. Huli ang namataan sa layong 190 kilometers kanluran ng Sinay, Ilocos Sur. Inaasahang lalabas na rin yan ng PAR bukas pero sakaling maging bagyo ay tatawag na itong Bagyong Lani. Sa ngayon ay nagdadala na ito ng pag-ulan sa buong Northern Luzon at binabantayan din ng Pag-asa ang mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa Philippine Sea na nasa silangan ng bansa. Hindi raw inaalis ang tsansa na may mabuong LPA roon sa mga susunod na araw pero posible pa ring magbago. Bukod sa LPA, patuloy pa rin umiiral ang habagat na nagpapaulan din sa Central at Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Mga kapuso, magpapatuloy pa ang paghahati ng balita ni Ivan Mayrina bilang anchor ng 24 Oras Weekend. At kanina, muli siyang pumirma ng kontrata sa GMA Network. Saksi, si Von Aquino. 25 taon na siyang nakatutok sa iba't ibang balita para ihatid ang mga impormasyong dapat malaman ng publiko hanggang Sabado at Linggo sa 24 Oras Weekend. Ang di matatawarang personal na karanasan sa pagkalap ng mga balita sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang humulma sa kredibilidad at dekalidad na pagbabalitang hatid ni Ivan Mayrina sa 24 Oras Weekend. Lalo pa yang pinagtibay sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network bilang anchor ng 24 Oras Weekend. Kasama sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. Dumalo rin ang iba pang GMA Network officers. Sa isang video message, nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Ivan, I am both proud and happy that you remain a loyal kapuso for 25 years and counting. I look forward to having you with us for a very long time. Congratulations, Ivan. Ikaw sa pananaw ko at sa pananaw namin lahat ay isang tunay, tapat at haligi ng serbisyong totoo. Isang ehemplo na magpapatuloy, na magbibigay sigla at inspirasyon sa mga katulad mong media practitioner. Pirming handa si Ivan na tumindig bilang isang mamamahayag. As you embark this new chapter with us, kapuso pa rin, may you continue to inspire others and elevate the standards of journalism. I don't see myself being anywhere else. So, makakaasa kayo kung ano man yung siguro ikinatuwa ninyo in the last 25 years. We'll have more of that. GMA will continue to stand sa journalism na wasto, patas, balansyado,
kapaki-pakinabang. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.